Magandang umaga po sa ating lahat. Update tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Dante, Emong, pati na rin itong pinapalakas nitong southwest monsoon or habagat. So, i-discuss po muna natin kung ano nakikita natin dito sa ating satellite imagery. So, itong si Emong ay tuluyan na nag-intensify ito as severe tropical storm category. Ito'y huling namataan sa line 245 kilometers west ng Bacnotan, La Union. May taglay na lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So meron din po tayong isa pa ring bagyo na si Dante at nananatili pa rin ito sa kategory na tropical storm. Ito'y huling namataan sa line 790 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Meron din tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 1,995 kilometers east ng Eastern Visayas. Kung makikita po natin, red po yung kanyang bilog. So mataas din yung chance neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero kung makikita po natin, malayo po ito sa ating bansa at inaasahan din natin walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon din, meron din po tayong southwest monsoon na patuloy na ine-enhance nitong bagyong si Emong, pati na rin si Dante. So dahil dito sa bagyong si Emong, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 3 dito sa northern portion ng Pangasinan, pati na rin sa western portion ng La Union. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, western portion ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet, central portion ng Pangasinan, western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman dito sa may Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, western at central portions ng Isabela, rest of Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Apayao, at rest of Pangasinan. Signal number 1 pa rin dito sa may northern at central portions ng Zambales, Tarlac, northern at central portion ng Nueva Ecija. So, i-explain po natin yung magiging track nitong si Bagyong Emong. Kung makikita po natin, meron po tayong letter T po dito. Ito po yung legend na bilang typhoon. So, may possibility po na itong si Bagyong Emong ay bago po maglandfall, ay magiging isang typhoon category po ito bago po ito maglandfall sa Ilocos region. At by 24-hour forecast po natin, 2 a.m. July 25, inaasahan natin na sa vicinity na to ng Burgos, Ilocos Sur. So pag meron po tayong tropical cyclone na typhoon category, ang pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay number 4. So inaasahan natin, may possibility tayo na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 4 dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, or Apayao. So tandaan po natin, pag nagkakaroon po tayo ng typhoon category, nagkakaroon na po ng mata itong bagyo po natin. Pero wag po nating hintayin na dito po sa atin maglandfall dahil ang pinakadelikadong parte po ng bagyo ay yung eye wall po natin. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Dulot po ng lakas din ng hangin na dala netong si Emong. Mamaya po, i-discuss ko po yung ulan na dala naman netong ni Emong. By the 48-hour forecast po natin, 2 a.m. July 26, 2025. Ito ay tropical depression category na lamang at ito yung huling sa layong 325 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. By the 60-hour forecast po natin, 2 p.m. ng July 26, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nasa layong 660 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So ano po ba yung magiging ulan natin dulot nitong enhanced southwest monsoon, pati na rin ito si Bagyong Emong. Kung makikita natin, meron tayong mga pula or above 200 millimeters of rain para ngayong araw dito sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito po sa Ilocos region, na magdudulot po nito ay si Bagyong Emong at dito naman po sa Central Luzon, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro, dulot po ito ng enhanced southwest monsoon. Kung makikita din natin yung Metro Manila ay under siya ng 100 to 200 millimeters of rain. So inaasahan pa rin po natin, pati yung mga karatig lugar, makakaranas pa rin po tayo ng mga malalakasan, mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters rain naman po dito sa mga color yellow po natin. Para bukas, kung makikita po natin, ito po yung possible pong landfall po netong ni Bagyong
Bagyong Emong, kaya makikita natin nagpula po dito sa may Ilocos Norte at Apaya. Above 200 millimeters of rain po ang ating inaasahan. Pero kung makikita din natin dahil sa patuloy na pag-enhance neto ni Dante at ni Emong ng southwest monsoon, patuloy ang above 200 millimeters of rain dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung makikita din natin sa Metro Manila, possible na bumaba na rin yung mga ulan natin at possible ang 50 to 100 millimeters of rain. Pero iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nakailang araw na rin po tayong sunod-sunod na mga pag-ulan, so saturated na po ang ating mga kalupaan, kaya asahan po natin, madali na rin po tayo magbaha at may mga pagguho na rin ng lupa. Saturday, ito po nakikita natin na bawas-bawasan na po yung may mga significant amount of rainfall. Dito, 100 to 200 millimeters rain na lamang dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dulot na lamang ito ng southwest monsoon. Para naman dito kay Dante, yung forecast track po natin, kung makikita po natin, malayo naman po ito sa kalupaan natin at palabas naman na din po ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng ating bansa. Pero inaasahan po natin dahil po dito po si Dante at meron po tayong Emong dito sa may western section ng Northern Luzon, nagkakaroon po tayo ng Fujiwara effect or yung looping po netong dalawang bagyo, kaya nagkaroon po tayo ng track netong si Emong na southward at yung pa nga po, possible po maglandfall pa rin po siya. Pero dahil po dito kay Dante, patuloy na rin naman po siyang palayo ng ating bansa, kaya hihina na rin po sa mga susunod na araw yung southwest monsoon natin. So ano po ba yung naasahan nating hangin? Dulot po netong si Bagyong Emong, pati na rin na si Dante at ng southwest monsoon. Naasahan po natin may mga strong to gale for gusts po tayo sa ilang bahagi ng Central Luzon, pati na rin sa Metro Manila. Mga karatig lugar po natin, Bicol Region, Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao sa mga susunod na araw po natin. Storm surge warning po, naglabas tayo kaninang 2 a.m. at inaasahan pa rin po natin yung 1 to 2 meters po na daluyong dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Kung makikita po natin, yellow pa lamang po ito, pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw or mamaya po, possible po tayo magtaas na rin po netong ating possible po yung 1.5 to 3 dahil po sa paglapit na rin ito ni Emong dito po sa atin sa ating kalupaan, lalo na po dito sa may Ilocos Region at parte netong Pangasinan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan na lalo na po sa mga nakatira sa coastal areas. Ngayon, nagdagdag na rin po tayo ng gale warning dulot po netong bagyong si Emong. So, asahan po natin ang rough to very rough conditions dito sa may Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Zambales, Bataan at Lubang Island. So, pinag-iingat po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyang maliit pandagat na delikado po pumalaot dito sa nasabi po nating seaboards. Yan po muna yung update natin dito sa bagyong si Dante, Emong, pati na rin sa habagat. Susunod po nating update ay mamayang 11 a.m. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shanel Dominguez po, magandang umaga.